Pagkababa ng sasakyan, ay saglit na nagpalingalinga si Magnus sa paligid. Sa mismong tapat ng basketbolan ay may isang tindahan. May isang binatilyo roon na nakaupo. Siguro nasa 15 taong gulang. Lumapit siya sa tindahan. Ate, pabili nga po ng Coke, yung 1.5. Meron po bang malamig? Oo, iho. Meron naman. Pero hindi sobrang lamig ha. Kasi inilalagay ko lang naman sa ice chest na may yelo para lumamig. Okay na po yan. Wika pa ni Magnus. Umalis saglit ang ginang dahil mukhang nasa likuran ng tindahan ang ice chest na sinasabi. Hinarap ni Magnus ang binatilyo. Pogi, anak ka ng may-ari ng tindahan? Opo, kuya. Tamang-tama pala. Nakikita mo yung pajero na yan? Yung sa may gilid ng basketbolan? Sasakyan ko yan. Eto, bibigyan kita ng 100. Bantayan mo yan ha. Tapos, pagkabalik ko, ay bibigyan kita uli ng 100. Siguraduhin mo lang na hindi yan pagtitripan ng mga loko rito. Kapag may gumalaw dyan o lumapit, sawayin mo. At kapag hindi nakinig, magtawag ka ng tanod. Sabihin mo, pulis ang may-ari niyan. At ang mga tanod na sinabihan mo ang mananagot sa akin kapag hindi nila sinaway ang mga gagawa ng hindi maganda sa sasakyan ko. Heto ang badge ko para malaman mong totoo ang sinasabi ko na isa akong pulis. Ha? NBI po kayo? Tanong ng napapantastikuhang binatilyo. Oo, tama ka. Kaya bantayan mo mabuti ang sasakyan ko ha. Babayaran naman kita uli pagkabalik ko. Sir, lahat po ba ng mga taga-NBI, Pogi? Abay oo naman. Nasaan po yung baril nyo? Eto, gusto mo makita? Wika pa ni Magnus, sabay bukas ng suot niyang jacket na black. Naroon kasi ang baril niya nakasiksik. Wow, totoo nga, NBI po kayo sir. Sige po, ako na po ang bahala sa sasakyan nyo. Malalagot sa akin kapag may gumalaw niyan. Okay, sige Pogi. Ito ang 100 mo. Wika pa ni Magnus, sabay abot ng pera. Salamat rito, bossing ha. Walang anuman. Pagkaharap ni Magnus sa loob ng tindahan, ay papabalik na rin ang ginang. Pagkaabot ng Coke kay Magnus, ay bumalik na rin siya agad sa sasakyan. Kung nasaan nakaupo lang sa tapat sina Maris at ang binatilyong si Jepoy. Mag-soft drinks muna tayo. Sabi naman ni Maris. Ang lamig ng panahon, tapos soft drinks? Oo, nauuhaw ako eh. Wika pa ni Magnus, sabay kuha ng plastic cups sa loob ng sasakyan. Jepoy, baso mo. Wika pa ni Magnus at agad naman iyong iniabot sa binatilyo. Ang binatilyo rin ang unang pinaglagyan ni Magnus noong malamig na inumin. Matapos makapag-relax kaunti sa harapan ng sasakyan, ay inilak na ni Magnus ang sasakyan, saka na sila umalis. Hindi rin bababa sa 10 minutong lakaran ang kanilang ginawa bago nila narating ang isang bahay na 2 palapag na gawa lamang sa kahoy at luma na rin. Agad may lumabas na ginang. Nakakunot ang noo-noon na nakatingin kina Magnus. Nagtataka ito kung sino ang mga paparating. Pero noong mapagsino ang kasamang binatilyo, ay bahagya na itong kumalma. Magandang tanghali po, tiya ko ring. Jepoy, ikaw pala. Bakit ka narito? At sino ang mga kasama mo? Tiya, siya po si Kuya Magnus. Inaanak ng pari sa amin sa San Isidro. Siya naman po si Ate Maris. Marunong siya manggamot. Ito po may sulat si nanay. Basahin niyo po muna para malaman niyo ang mga kailangan niyong malaman. Tumango-tango ang tiyahin ni Jepoy sa kabinasa ang sulat. Hinayaan lang na naroon nakatayo sina Magnus at Maris sa may harapan ng tarangkahan ng bakuran. Matapos mabasa ang sulat mula sa kapatid, ay saka noon sinabi, Halika kayo sa loob, Magnus at Maris no? Opo.
Sagot naman ng dalawa. Tiyak ko ring, namili po kami ng mga pagkain para may mailuto po tayo habang narito kami. Wika ni Jepoy. Maraming salamat rito, Magnus, ha. Idiretso nyo na po yan sa kusina para hindi na kayo mabigatan sa pagbitbit niyan. Pinaupo ng ginang sila Magnus at Maris sa sala. Gusto niyo po ba ng tubig? Wala kaming juice o soft drinks. Sige po, kahit tubig na lang. Sagot naman ni Maris. Jepoy, makikisuyo nga ako, anak. Kumuha ka na ng tubig sa tapayan. Ilagay mo sa pitsil, ha? At magdala ka na rin ng 2 baso. Opo, tiya. Sir Magnus, ganito po kasi yan. Tuwing gabi o halos buong magdamag ay nagwawala ang dalaga ko. Kaya kapag umaga hanggang hapon ay tulog siya. Ayos lang po ba kung mamayang gabi niyo na siya tignan? Opo, walang problema. Nagsalita naman si Maris. Aling ko ring, ano pong alam niyo na dahilan ng pagkakasakit ng inyong anak? Hindi ako masyadong sigurado, iha eh. Nagsimula lang ito noong panay ang labas niya ng gabi upang sumama sa mga barkada. Ang totoo, hindi ko gusto ang naging pagbabago ng anak ko. Pero hindi ko naman siya magawang pigilan. Medyo hindi kasi maganda ang relasyon nila ng kanyang ama, kaya iniiwasan niya ito. Iyon daw ang dahilan kung bakit palagi siya umaalis. Ayaw niya raw na nakikita ang pagmumukha ng kanyang ama. Tapos, ang kwento sa akin noong anak ng kumari ko na isa rin sa mga tropa nitong si Sheena, nanliligaw raw kay Sheena, ang apo ng albularyo na taga rito sa amin. Pero ayaw daw doon ng anak ko. Dahil sa mapera raw iyon at palaging handa na tumaya sa inuman, kaya pinagtsatsagaan nila na pakisamahan. Maging ang anak ko ay kunyari ay ayos lang din sa kanya na palaging sumasama sa kanilang grupo ang lalaking iyon. Bale, iyon ay si Onyo, apo ni na Lolo Oming at Lola Tasing. 2 linggo rin daw na nakakasama nila sa inuman iyon, hanggang sa isa-isa na silang nababawasan tuwing mag-iinuman. Kasi nagkakasakit na ang iba nilang mga kasama. At ang masama pa, dahil namamatay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kaya noong mamatayan sila ng 2 kaibigan, ay tumigil na sa pagsama sa tropa, yung anak ng kumari ko. Pero itong si Sheena ay tuloy pa rin. Hanggang sa isang araw ay ito na nga ang nangyari sa kanya. Hindi na siya makabangon sa panghihina, tapos suka na ng suka. Ayaw rin tanggapin ng sikmura niya ang kahit anong pagkain. Isusuka lang din. Paminsan-minsan ay nakakainom siya ng kape, tapos makakatulog na uli. Hanggang sa parang nasisiraan na siya ng bait. Hindi niya na kami kilala. Nagwawala na siya at gustong umalis ng bahay kahit hating gabi. Kaya napilitan na kaming itali siya sa papag. Gaya ng kwento sa inyo ni ate ko, nagiging purong itim nga ang mga mata niya kapag naghahating gabi at nagsasalita din minsan ng lingwaheng hindi namin maintindihan. May mga nakapagsabi sa amin na mukhang nayanggaw raw si Sheena o nahawaan ng pagkaaswang. Kaya ang ginawa namin ay dinala namin siya kay Lolo Oming. Siya lang kasi ang magagamot namin rito. Matapos niyang masuri si Sheena, ay sinabi niyang oo nga raw, nayanggaw raw si Sheena. At matindi raw ang ginawang panghawa. Kaya wala nang solusyon. Magiging aswang na raw talaga si Sheena. May 2 raw kami pagpipilian. Pakawalan raw namin si Sheena para makapanginain ng mga ligaw na hayop sa kagubatan. Uuwi naman daw ito kinabukasan kapag maliwanag na ang araw. Tapos ang pangalawang paraan ay ikulong na lang namin at talian hanggang sa malagutan ng buhay. Kasi wala na raw talagang ibang kakainin si Sheena, kundi hilaw na karne. Kaya ang ginagawa namin sa ngayon ay tinatalian na lang siya at pinapakain ng buhay na manok. Kumakain naman siya, kaso para pa rin siya mabangis na hayop tuwing hating gabi na nagwawala. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko.
mukhang ito na ang karma ng asawa ko sa ginawa niya sa panganay namin. Mahabang paliwanag pa ng ginang. Sabi naman ni Maris, ano ho bang ginawa ng asawa niyo sa inyong panganay? Sa amin na lang yun, iha. Problemang pamilya na kasi iyon. Okay po, naiintindihan ko. Sagot naman ni Maris. Kahit pa ang totoo, ay may ideya naman siya sa bagay na iyon. Dahil naikwento na nga ng binatang si Jepoy sa kanila iyon habang nasa biyahe. Iha, iho, wala kaming ekstrang kwarto sa bahay na ito dahil dadalawa lang ang kwarto namin rito. Sa aming mag-asawa ang isa at ang isa naman ay sa dalawa naming anak na babae. Kaya kung ayos lang sa inyo, doon ko na muna kayo papatuluyin sa bahay ng kapatid ng asawa ko. Yang bahay sa likuran ng bahay namin, maliit lang yan, pero sakto naman yan sa 4 na tao. May kusina rin yan at palikuran. Umalis na kasi ang kapatid ko at nagpa-Maynila kasama ang asawa niya. Ipapatawag ko na lang kayo kapag oras na ng tanghalian. Ganun po ba? Sige po, ayos lang. Sagot naman ni Magnus. Jepoy, anak, ihatid mo muna sila sa kabilang bahay. Bumalik ka rito agad ha, dahil tutulungan mo ako magluto ng sinigang. Pangsigang pala yung mga pinamili nyo. Opo, tiya. Tara na po, Sir Magnus at Maris. Wika pa ni Jepoy na sinundan agad ng dalawa. Pagkapasok nila sa isang kubo, ay nakita nilang maayos naman ang bahay. Kahit paggawa sa kawayan at pawid, ay malinis naman at hindi pa ganoon kaluma. Magnus, bakit ang laki naman yata ng dala mong bag? Anong laman yan? Tanong ni Maris. Naghanda lang ako sa kung anong matinding pagdadaanan natin rito. Ha? Anong pinagsasabi mong matinding pagdadaanan? Nayanggaw lang naman yung gagamutin rito. At kung sakaling magpunta rito ang aswang na ng Hawa, ay hindi naman iyon ganoon kahirap kalabanin. Bakit parang takot na takot ka? Nagtatakang tanong pa ni Maris. Medyo hindi pa kasi ako magaling. Masakit pa ang katawan ko at mga laman loob. Sa totoo niyan, nagsuka pa nga ako ng dugo noong nakipaglaban ako sa aswang na sumugod sa bahay nila Jepoy. Sininong kasi. Ang sabi, pangkaraniwang aswang lang ang naroon at wag na ako magdala ng espesyal na kagamitan. Noong makaharap ko naman ang aswang, ay hindi basta-bastang namamatay. Napakatibay ng katawan. Solido rin kung bumitaw ng atake. Kaya bugbog sarado ako bago ko napatay. Kaya siguro nagkaroon ako ng kaunting trauma. Malay natin, di ba? Siya nga pala, may dala akong crossbow dyan. Kahit hindi marunong sa regular na pana, ay magagamit ito. Dahil parang baril lang din na itututok. Pambata? Wika pa ni Maris na tumatawa. Ito naman kung makatawa. Palibasa magaling ka sa regular compound bow eh. Oo, pero namimiss ko rin gumamit ng pana. Kaso sayang na sa oras kung iyon pa ang gagamitin ko eh. Kung meron naman akong kapangyarihan na mas effective. Tama yan, nagdala ka ng maraming armas para walang pagsisisihan kung sakaling matinding kalaban man ang dumating. Sige, maiwan muna kita rito at mangunguha lang ako ng mga gagamitin ko sa pausok. Wika pa ni Maris at lumabas na muna ng kubo. Nanguha siya ng tuyong dahon ng guyabano, tuyong dahon ng bayabas at kayumito. Isang sikretong sangkap sa pausok na ginagamit ng mga babaylan na taga-ibisan. Kumuha rin siya ng bao sa pinagtambakan sa may ibaba ng puno ng nyug. Matapos matipon ang mga kailangan niya, ay muli na siyang pumasok sa loob ng kubo. Nakita niyang nakahiga si Magnus sa sahig ng silid ng bahay. Nakaangat kasi sa lupa ang sahig ng maliit na kwarto at yari iyon sa pinagbiyak-biyak na kawayan. Dinig niya ang mahinang hilik nito, tanda na mahimbing talaga ang tulog. Dahan-dahan siyang lumapit roon at tinignang mabuti ang mukha ng binata. Napangiti siya dahil naalala niya
ang mga panahong estudyante pa lamang siya ng high school hanggang sa nagkolehiyo. Wala siyang ibang inaabangang buwan kundi ang Disyembre. Hindi dahil sa Pasko, kundi ang pag-uwi ng buong pamilya Argente para doon magdiwang ng Christmas holiday sa hasyenda. At masisilayan niya ang pinakamagandang tanawin sa kanyang mata. Iyon ay ang makita ang binatang si Magnus na nagigitara sa ilalim ng puno ng bayabas. Pakiramdam niya ay siya ang hinaharana nito sa tuwing kumakanta ito ng malakas. Kahit pa nga ang kinakanta ay laklak at lakas tama ng Syakol na puro pagsigaw ang ginagawa at sinasadyang i-growl ang boses. Pero para sa kanya, isang kundiman ang naririnig niya mula sa boses ng gwapong binata na magiging isa sa mga tagapagmana ng isang maunlad na hasyenda sa kanilang lugar. Tuwang-tuwa pa siya sa tuwing uutusan siya ng inang si Aling Maming na hatiran ng merienda ang among binata. Magmamadali siyang maligo, magbihis na maganda at magpapabango bago maghatid ng simpleng maruya at kung ano-anong kakanin na paborito ng binata. Sir Magnus, magmerienda po muna kayo. Suman po iyan, nagawa sa kamuting kahoy. Tapos sa loob ay may palaman na chocolate na nilagyan ng kondensada. Wika pa ng dalagitang si Maris habang bitbit ang isang piraso pero mataba at 8 pulgadang haba ng suman. O mas kilala sa lugar nila sa tawag na budbud. Sir, ano po ang gusto nyo? Juice o kape? Tubig na lang, Maris. Wika pa ng binata habang saglit na itinigil ang paggigitara at hinarap ang bagong luto na meriendang bitbit niya. Dali-daling pumasok sa mansyon si Maris at kinuha ang isang katamtamang laki ng pitsil at isang baso. Ito na po ang tubig niyo, sir. Wala na po ba kayo ibang kailangan? Tanong ng dalagita. Wala na. Pero kung ayos lang, umupo ka muna rito. Ang boring na mag-isa lang ako rito eh. Ako po? Gusto niyong samahan ka? Oo naman. Bakit? Magagalit ba si Aling Maming? Hindi naman po. Di sige, maupo ka muna dyan. Uwi ka pa ng binatilyong si Magnus at sinimulang buksan ang umuusok na suman. Ikaw, kumain ka na ng suman? Mamaya na lang po pagkabalik ko sa bahay. Marami naman yan doon. Ha? Ibig sabihin, hindi ka pa nagmimerienda? Di tamang-tama, hatian mo ako rito. Masyado itong malaki at mahirap ubusin. Ay, wag na po sir, nakakahiya. Sus, puro kahiya eh. Sa'yo itong kalahati. Wika pa ni Magnus, sabay ibinigay sa kanya ang kalahati na inilagay sa platitong pinaglalagyan noon. Tapos ang kalahati ay hawak na ng binata na kinakagat na. Dahil sa hiya, kaya napilitan na rin ang dalaga na kainin iyon. Matapos makakagat ng isang may kalakihang kagat, ay muling dinampot ng binata ang gitara at nagsimulang tumugtog. Si Maris naman ay tila ice cream ang puso na natutunaw habang kinikilig na nakatitig sa bibig at mga mata ng binata. Panay ang malalaking kagat niya sa suman na tila si Magnus ang pinanggigigilan niya sa mga kagat na iyon hanggang sa sinabi ni Magnus, Maris, yung bibig mo isara mo, baka pasukin ang bubuyog. Marami pa namang bubuyog rito. Nagulat ang dalaga at hindi sinasadyang binigla ang paglunok ng malaking tipak ng suman na kinagat. Dahilan para mabilaukan ito. Kumakawag-kawag siya habang nahihirapang huminga. Nataranta si Magnus at dali-dali niyang ibinaba ang gitara. Sabay itinayo ang dalaga. Pumwesto siya sa likuran at niyakap sa may sikmura habang nakadiin ang tinamaong kamay sa sikmura din at hinila pakakabig ang katawan ng dalagita. Sa kabutihang palad naman ay umahon ang bumarang suman at naidura ng dalaga. Pulang-pula sa hiya si Maris, kasabay ng kilig na nararamdaman
dahil sa yakap sa kanya ng binata na matagal niya ng crush. Ano, ayos ka na? Opo sir, salamat. Sige po sir, babalik na po ako sa bahay. Baka hinahanap na ako ni nanay eh. Wika ng dalaga, sabay tayo at nagmamadali na sa paglalakad papalayo. Uminit na kasi ang mukha ni Maris sa sobrang hiya sa nangyari at pagkapasok ng bahay ay dumiretso siya sa kanyang silid at umiyak. Si Magnus naman ay wala lang sa kanya iyon pero saglit siyang napaisip at hindi may paliwanag ang nararamdaman noong yakap niya ang malambot na katawan ng dalaga at puwersadong hinila papakabig sa kanya para mailabas ang bumara sa lalamunan nito. Iyon ang unang araw na nagsimulang makuha ng dalaga ang interes ng binatang si Magnus. Bumalik sa kasalukuyan ang diwa ni Maris habang malawak ang ngiti sa pag-alala sa nakaraan. Sana lang ay nakalimutan na iyon ni Magnus dahil kung hindi, muling manunumbalik ang hiya niya rito. Wika niya pa sa isipan. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang naisip noong dahan-dahan niyang ilapit ang mukha niya kay Magnus at noong kapulgada na lang ang distansya ng labi niya rito ay dahan-dahan siyang pumikit at idinampi iyon ng marahan. Hindi niya iginagalaw ang kanyang labi. Hindi rin siya humihinga habang nakababad lang ng 5 segundo ang kanyang labi sa pagkakadikit sa labi ni Magnus. Dahan-dahan na siyang umatras at noong magmulat siya ng mga mata ay nagulat siya dahil nanggigilid na ang kanyang mga luha sa mata na hindi niya maipaliwanag ang dahilan. Dali-dali siyang lumayo kay Magnus at tumayo na lang sa labas ng kubo hanggang sa makita niyang papalapit na si Jepoy. Ate Maris, kakain na po. Si Sir Magnus po. Naroon sa loob, natutulog. Gisingin mo na lang. Wika pa ni Maris at nauna na sa paglalakad papunta sa bahay ng tiyahin ni Jepoy. Sir Magnus, kakain na po. Agad namang napabalikwas si Magnus sa malakas na boses ng binatilyo. Ganun ba? Si Maris, papunta na po sa bahay. Okay sige. Wika pa ni Magnus at tumayo na. Nagulat pa siya noong may makapang tila tubig sa may pisngi niya. Ipinagtaka man ay binaliwala na lang din at nagtungo na sa bahay. Habang nasa pagkainan ay nagsalita ang ginang. Magkasintahan kayo, sir? Hindi po. Best friend ko si Maris at kababata rin. Sagot naman ni Magnus. Si Maris naman ay ngumiti lang. Okay. Akala ko talaga magkasintahan kayo. Kasi maliban sa bagay kayo sa isa't isa, ramdam ko na may koneksyon eh. Alam nyo yun? Yung mga titigan nyo na parang naiintindihan nyo agad ang isa't isa. Siguro nga po. Kasi matagal na kami magkasama nitong si Maris. Isa kasi siyang babaylan. Sinasamahan ko siya sa mga misyon niya. Kaya isang tinginan lang namin ay alam na agad namin ang nararamdaman ng isa't isa. Paliwanag naman ni Magnus. Sir, huwag sana kayong matakot ha kapag sinumpong mamaya ang anak ko ng kanyang pagkaaswang. Dahil kakaiba talaga ang inaasal niya. Ilang beses niya na akong naibato sa dingding. Maging ang asawa ko nga ay naihagis niya pa sa bintana. Kaya nga ayaw na noong lumapit sa anak namin kapag gabi na. Pero ako, lumalapit pa rin talaga. Anong magagawa ko? Isa akong ina. Handa akong masaktan at mamatay para sa aking mga anak. Huwag po kayo mag-alala. Kayang-kaya namin yun ni Maris i-handle. Hindi naman ito ang unang beses na makikiharap kami sa kababalaghan. Salamat talaga sir ha sa pagpunta nyo rito. Wala na akong alam na malalapitan pa at naghihintay na lang na malagutan ang hininga ang anak ko. Ayoko naman siyang pakawalan dahil hindi matatanggap ng konsensya ko kung makakapanakit siya ng mga inosente o makakapatay. Lulunukin ko na lang ang konsensya ko kung mapapatid ang buhay niya sa loob ng sarili niyang silid kaysa naman makapinsala pa ng iba.
Aling Kuring, maliban po sa inyong anak, ay may kailangan pa kayong paghandaan mamaya. Kapag naramdaman ng aswang na nanghawa sa kanya na may nakikialam sa kanyang biktima, ay susugod iyon rito. Haharapin din namin iyon at bibigyan ng tamang leksyon. Anong gagawin ko, sir? Siguraduhin niyo po na maayos ang pantrangka sa inyong pintuan at mga bintana. Ang asawa niyo po ba? Nasaan? Nako, hindi ko alam. Umalis iyon noong isang araw para daw dumalo ng fiesta. Hindi ko rin alam kung saan ang may fiesta. Baka ngayon ang dating noon. Ganun po ba? Mas maigi sanang narito din siya para makatulong siya kung sakaling sumugod dito ang aswang. Oo nga, tama kayo, sir. Matapos makakain, ay muling bumalik sina Magnus at Maris sa kubong kanilang tinutuluyan. Mabuti at sinamahan din naman sila ni Jepoy at nagkikwento ng kung ano-ano, kaya wala rin silang boring moment. Kinahapunan, pasado 4:00, ay narinig nila Magnus na nagkakaingay sa bahay ng pamilya. May dumating na isang lalaki. Panay rin ang kwento noon. Maya-maya ay nakita nilang papunta sa kanila. Marsing, ito nga pala sina Sir Magnus at Maris, mga taga San Isidro. Humingi si ate ng tulong sa kanila upang magamot si Sheena, kaya sila nagpunta rito. Sabi naman ng mukhang maangas na lalaki. Sino sa inyo ang mananambal? Sabi naman ni Magnus. Siya po, si Maris, isa siyang babaylan. Ikaw? Babaylan? Ang bata mo pa! Sigurado bang babaylan ka? O babaeng bayaran? Sa ganda mong yan at bangis ng hubog ng katawan, ay mas bagay ka sa entablado na nagsushow. Namula ang mukha ni Magnus at gusto nang upakan ang lalaki. Pero naramdaman niya na hinawakan ni Maris ang kamay niya sa likuran. Napakalma si Magnus dahil alam niyang ayaw rin ni Maris ng gulo. Sabi naman ng ginang, Marsing, ang bunganga mo naman. Joke lang, iha. Ang ibig ko lang sabihin, masyado kang maganda para maging albularya. Ikaw ba ay nag-aral? Ng pagka-albularyo po? Hindi, sa eskwelahan ang ibig kong sabihin. Opo. Isa po akong registered nurse by profession. Kaso, sa hindi maipaliwanag na dahilan, dinala ko ng kapalaran sa ibang obligasyon sa buhay. Ganun ba? Sana magamot mo ang anak ko. Matagal na yung hinihintay ni paring Carding. Aasawahin niya yan. Dami ko ng utang doon kay Carding eh. Kaso, hindi ko pa maibigay ang bunso ko. Dahil ayan nga, nagmukha ng bangkay, putlang-putla. Sasagot pa sana si Magnus upang mang-insulto sa lalaki, pero muling pinisil ni Maris ang kamay niya. Senyales na huwag nang patulan. Sabi muli ng maangas na lalaki, Ikaw pare, bodyguard ka ba nito? Oo boss, parang gano'n na nga. Sagot pa ni Magnus. Tamang-tama, may makakainuman pala ako mamayang gabi. Marami akong dalang ulam galing sa piyesta. Pampulutan rin yon. May lechon akong dala, isang buong pata. Sakto yon, ipapainit ng kaunti para lumutong ang balat. Tapos, suka na maanghang. Presto! Espesyal na lechon na ginawang lechon kawali na agad. Tara, dito tayo sa loob ng bahay. Magkwentuhan tayo. Wika pa ng lalaki, sabay akbay kay Magnus. Nilingon ni Magnus si Maris. Tumango-tango naman iyon sa kanya na sinasabing pakisamahan na lang ang lalaki. Kinagabihan, mga ulam na galing sa fiesta ang kanilang ulam. Kalderetang baka, minudo, pritong manok. Pero dahil sa mas paborito ni Magnus ang sinigang, kaya iyong tira nilang ulam sa tanghalian ang kanyang binanata ng kain. Marami din kasi iyong gulay. Matapos maghapunan, ay nagsimula ang inuman. Nagkikwentuhan sina Magnus at si Mang Marsing nang makaramdam sila ng malamig na hangin mula sa labas. Pareho silang nakaramdam ng kilabot. Sabi ng lalaki,
Kakaiba ang hangin ngayon ah. Ang lamig. Parang pang Disyembre na. Teka nga at kukuha ako ng jacket. Kuring, abutan mo nga ako dyan ng jacket. Biglang lumamig dito eh. Nagkatinginan naman si Magnus at Maris. Sabi ni Maris, Magnus, may dalaw ang dalaga. Malamang iyan na ang nanghawa sa kanya. Anong oras mo pala gagamutin ang dalaga, Maris? Ang totoo niyan, hinihintay ko ang dalaw niya. Gusto kong kitlan muna iyon ng buhay bago ko gamutin ang dalaga. Baka kasi kapag nalamang may gumagamot sa dalaga, ay hindi na muli magpakita. Sayang ang pagkakataon. Mas mabuti na ngayon na may dahilan pa siyang magpunta rito. Magnus, tulungan mo muna ako. Magpaningas ka ng pausok sa labas. Oo, sige Maris. Wika pa ni Magnus at nagpunta sa kusina upang doon kumuha ng baga ng kahoy na siyang kanyang panimula sa pagpapaningas ng pauso. Habang gumagawa ng pausok si Magnus sa labas, ay bigla namang nagsalita si Aling Kuring mula sa pintuan ng kwarto ng anak. Maris, gising na ang anak ko. Halika rito. Tumayo naman agad si Maris at lumapit sa silid. Nakita niyang nakaupo na sa higaan ng dalaga. Kahit madilim ang silid, ay kitang-kita ang mata noon dahil tila baga na nagliliwanag ng pula. Noong matamaan ang liwanag ng lampara, ay doon palang napansin ni Maris ang mga itim na ugat na nakaguhit sa buong leeg at braso ng dalaga. Ngumiti iyon at nagsalita. Bindaya! Ikaw pala yan! Maligayang pagkikita! Akalain mo, napakaganda mo pala! Kamukhang kamukha mo ang iyong ina! Sabi naman ni Maris. Sino ka? Karim, ikaw ba yan? Nagkakamali ka si Daya. Hindi ako ang iyong ama. Maraming pinagkakaabalahan iyon ngayon. Ako si Aldino. Pwede mo akong ituring na tiyuhin dahil magkakapatid naman ang turing namin sa isa't isa na mga prinsipe ng kadiliman. Napalingon si Maris kay Aling Kuring dahil baka matakot ang ginang kapag nalamang kakilala niya pala ang isang burhami na nakasapi sa anak nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Aling Kuring at sinabing, Maris, ano sinasabi niya? Nakikita ko lang na bumubuka ang bibig ni Sheena na parang may sinasabi. Pero wala naman akong marinig. Nakahinga ng malalim si Maris nang malamang hindi pala lumalabas ang boses ni Aldino sa bibig ng dalaga. Diretso lang iyon sa isipan niya. Kaya siya lang din ang nakakarinig. Huwag kang mag-alala, Sindaya. Hindi naririnig ng mortal ang pinag-uusapan natin. Hindi pwedeng malaman ng mga mortal kung sino ako at kung sino ka. Dahil kung hindi, susunugin ka nila ng buhay. At kapag nalaman ni Karim na ipinahamak kita, pagpipira-pirasuhin ako noon. Hindi naman sa takot ako sa kanya. Pero may bagay akong inihihingi sa kanya ng pabor. Kaya ayokong magkaroon siya ng dahilan para tanggihan ako. Ano, Sindaya? Kailan ka makikiisa sa amin? Ikaw ang magiging pinuno ng mabuti at masasamang babaylan dito sa inyong mundo. Maglilingkod ka sa kadiliman at magpapanggap sa mundo ng mga mortal bilang mabuting babaylan. O di ba? Wala kang talo roon. Ibibigay namin sa iyo ang pinakamalakas na kapangyarihan na meron kami rito. Mas malakas pa iyon sa ibinigay namin kay Abraham. Kaya kung tatalunin mo siya, ay hindi na iyon magiging mahirap sa iyo. Pero teka, maaaring mali na rin pala ako. Dahil alam mo ba na maliban sa kapangyarihang nakuha ni Abraham dito sa amin, ay may koneksyon rin siya sa ilang mga anghel na kasalukuyang nasa itaas nakatira. Kaya kung gusto mong makalibel man lang sa kapangyarihan niya, umanib ka sa amin. Ibibigay namin iyon sa iyo. Make your daddy proud, Iha! Wika pa ng prinsipe ng mga burhamin na si Aldino. Aldino, huwag mo akong daanin sa kasinungalingan mo dahil hindi yan uubra sa akin. Lisanin mo ang katawan ng dalagang iyan at huwag nang babalik kahit kailan. Tsaka,
Kailan ka pa nagpakababa at ginawang libangan ang pagsapi-sapi sa mga dalaga? Ano ka? Pipitsuging burhamin? Hindi ba iyon nakakahiya sa posisyon mo bilang isang prinsipe? Tama ka dyan, iha. Pero mali ka rin. Hindi ito simpleng pasapi-sapi lang na naiisip mo. Parte ito ng kasunduan namin ng isang albularyong taga rito. Yung matandang si Oming ba ang ibig mong sabihin? Oo, siya nga. Siya at ang kanyang buong angkan ay binigyan ko ng kaunting kapangyarihan para hindi madaling malipol ng mga manunugis na mortal at mga albularyo. Kapalit ng buhay ng mga birhen o kahit hindi birhen. Basta, hindi pa nababasbasan ng kasal sa simbahan. At isa ang dalagang ito sa kabayarang iyon. Kaya pwede ko siyang sapian kahit anong oras ko gustuhin para lang manakot. Nakakatuwa kaya, lalo na yung nanay. Kahit anong pananakit ang gawin ko, panay pa rin ang balik dito sa kwarto. Mga mortal talaga. Masyado yung pinapahalaga ng emosyon nyo na tinatawag yung pagmamahal. Hindi mo iyon maiintindihan, Aldino, dahil hindi ka tao. Kaya inuutusan kita na lisanin ang katawan ng babaeng ito. Ano naman ang kapalit, Sindaya? Kaluluwa mo? Manigas ka, Aldino. Kung si Karim nga ay hindi ako mauto sa ganyang bagay, ikaw pa ba? Ano ka ba, Sindaya? Hindi mo ako masisisi na subukan kang alukin. Malay natin, di ba? Madala ka sa pakiusap. Kapag nakita natin pumipilipit na ang liig ng dalagang ito. Parang ganito, oh. Wika pa ni Aldino, sabay nagsimulang pumihit ang liig ng dalaga, pagilid, hanggang sa papunta na sa may likod. Alam ni Maris na kapag nagtuloy-tuloy iyon, ay mababali ang liig ng dalaga at hindi na maisasalba pa. Tigilan mo, sabi yan! Sigaw pa ni Maris, sabay lapat ng kamay sa sahig. May lumabas na malakas na puting enerhiya na tila shockwave. Tinamaan ang dalaga at napahiga. Maging ang nanay na nasa may pintuan nakatayo ay nahulog sa sahig sa ibaba. Napansin naman agad ni Magnus ang pagliwanag sa loob ng bahay, kaya dali-dali siyang pumasok kasama si Mang Marsing. Naabutan nilang nakahawak sa balakang si Aling Kuring na nasa lapag. Si Maris naman ay naroon nakaupo sa tiyanang bahagi ng dalaga. Maris, anong nangyayari? Magnus, isarado niyo lahat ng pintuan at bintana. Iwasan niyo makapasok rito ang aswang na umaaligid sa labas. Kailangan ko munang putulin ang koneksyon ng isang burhamin sa dalagang ito. Sinusubukan niyang patayin ang dalaga. Kaya, kailangan ko magpalabas ng enerhiya para maputol pansamantala ang koneksyon. Hindi naman talaga siya aktual na nakasapi. Parang remote style lang ang pagkakasapi niya. Wala siya sa loob ng katawan. Dahil imposible iyong makayanan ng ganito kahinang katawan. Kailangan kong maputol ang koneksyon ng tuluyan niya rito para isara ang portal sa likuran ng dalaga. Pahiram ng punyal, Magnus. Wika pa ni Maris. Sabi naman ng lalaking si Mang Marsing, anong gagawin mo? Huwag mo sabihin, papatayin mo ang anak ko. Ibabayad ko pa yan sa utang ko. Hindi na iyon pinansin ni Maris. Sabay sabing, sige na, Magnus, isara niyo na ang mga bintana at pintuan. Agad nang kumilo si Magnus at pinagsasara ang pintuan at bintana. Sa kanya inalalayang maiupo sa sofa na yari sa kawayan si Aling Kuring. Muling nagkamalay ang dalaga, pero ang burhamin pa rin ang nagkokontrol. Natatakot ka na ba, Sindaya? Sabi ko na eh, alam ko ang kahinaan mo. Itong mga mahihinang mortal. Sige na kasi, umanib ka na sa amin. Ako mismo ang magdadala ng mga espesyal na kakayahan para sa iyo. Tumigil ka na, Aldino. Hindi ako interesado sa mga pinagsasabi mo. Tigilan mo na ang dalagang ito. Hindi ka pa rin talaga natututo, Sindaya. Sige, subukan mo kung kaya mo. Tumatawang wika pa noon at muling nanlisik ang mga mata. Tapos napalingon bigla sa pintuan
kung saan naroon si Mang Marsing. Ikaw! Ikaw ang isusunod ko! Sa takot ni Mang Marsing ay nalaglag din iyon sa ibaba sa kakaatras. Duwag! Sigaw pa ni Aldino. Muling idiniin ni Maris ang ulo ng dalaga papahiga, sabay nagbitaw ng malalakas na orasyon. Nakapikit si Maris habang nakalapat ang kanang kamay sa noo ng dalaga. Ang kaliwa naman ay nakadagan sa balikat para hindi makabangon. Tumatawa pa rin ang malakas si Aldino at noong matapos si Maris sa huling kataga ay nagliwanag ang kanyang palad. Kasabay ng pagtahimik ni Aldino, naputol na ang koneksyon. Kinuha niya ang punyal sa likuran, sabay pinutol ang tali sa magkabilang kamay ng dalaga. Idinapa niya iyon sa higaan, sabay hiniwa ang damit sa bahaging likuran para tuluyang malantad ang likod. May dinukot siyang maliit na botelya na may langis sa kanyang bulsa at nagbuhos sa palad. Idinaw daw niya ang hintuturo, saka iyon ang ginamit sa pagguhit ng tatlong magkakaibang simbolo sa likuran ng dalaga. Saka naman inilapat ang kanang kamay. Nagliwanag naman ang mga simbolo ng ilang segundo. Ibig sabihin, naka-activate na ang selyo na inilagay niya sa espiritual na portal sa likuran ng dalaga. Hindi na ito mapapasukan pa ng kahit anumang masamang espiritu o nilalang dahil sa pagkakaselyo ng portal. Nakita niyang nakasilip na ang ginang. Maris, magaling na ba ang anak ko? Hindi pa po. Kailangan ko pang alisin ang pagkaaswang sa katawan niya. Inalis ko lang ang koneksyon niya doon sa masamang nilalang na sumasapi sa kanya. Hindi ko pa iyon pwedeng gawin ngayon. Wala pa siyang malay at masyado pa siyang mahina. Baka hindi kayanin ang katawan niya at ikamatay. Sabi naman ni Magnus. Maris, yung aswang na umaaligid ay biglang nawala. Hayaan mo lang, babalik din yun. Maaring bukas. Kasi kung ngayon, kahit anong orasyon ang gamitin niya, hindi niya na mapapabangon ang dalaga. Naubos ang enerhiya nito sa ginawa sa kanya ng Borhamin. Aling Kuring, bihisan niyo po ng damit si Sina. Pwede rin po na wag niyo na muna siyang talian. Masyado siyang mahina para magising. Dali-dali namang umakit ang ginang ng silid at kumuha ng pagbibihisan ng anak na dalaga. Lumabas na rin ang silid si Maris at bumaba. Nilapitan naman siya ni Magnus at hinawi ang iilang hibla ng buhok na tumatakip sa bahagi ng kanyang mata. Ano, ayos ka lang ba? Oo Magnus, ayos lang ako. Pero ang dalaga ay hindi. Masyado na siyang mahina. Eh anong balak mo? Bumaba tayo bukas sa bayan. Bumili tayo ng dextrose. Hindi ko siya magagamot kung ganyan siya kahina na parang lantang gulay. Paano niya maisusuka ang mutya ng pagkaaswang na nabuo sa kanyang katawan kung wala siyang malay? Ikamamatay niya lang ang gamutan. Hindi nga ako sigurado kung kakayanin pa ng katawan niya. Pero may naisip akong paraan. Kung i-dextrose natin siya buong maghapon, ay maaari siyang magkamalay kinagabihan. Lalagyan ko na rin ng espesyal na gamot ang dextrose para magising siya. Saka natin siya pakainin ng matatamis na pagkain para mapuno ang sikmura niya. Saka ko siya gagamutin. Kahit papano, 70% ang chance na kayanin niya kung ganun ang sitwasyon ng kanyang katawan. Okay, sige. Bukas, agahan natin gumising para makabili agad. Tara, balik na tayo sa kubo. Kailangan na rin natin magpahinga. Uwi ka pa ni Maris. Sabi naman ni Magnus kay Jepoy. Jepoy, nasaan ka kanina noong nagkakagulo? Hindi kita nakita Sa kwarto po nila Tiya Kuring. Nagtatago. Para kasing natruma ako doon sa nangyari sa amin Hindi ko kakayanin makaranas uli. Ganun ba? O sige, sumama ka na sa amin sa kubo. Doon ka na matulog. Magdala ka ng 6 na pirasong kape na 3-in-1. Marami naman yung binili natin. Tsaka dalhin mo na rin yung termos para may kape tayo doon ngayon at tsaka bukas. Okay, sige Sir Magnus. Sige po, susunod na lang ako roon. Uwi ka pa ni Jepoy. Nauna na nga sina Magnus at Mari sa kubo. Naupo lang sila sa may sala habang hinihintay si Jepoy. Noong dumating ang binatilyo ay kumpleto ang dala na nakalagay sa isang bayong.
Meron na ring cookies na kulay pula, iyong tinatawag na tinalinga, dahil hugis tenga iyon na matigas. Si Magnus naman ang nag-asikaso sa pagtitimpla ng kape dahil napansin niyang tulala si Maris at malalim ang iniisip. Iniisip kasi ni Maris kung posible bang mapatay ang ganoong uri ng burhamin, mga tinaguriang prinsipe. Gusto niya rin sanang banggitin kay Magnus ang tungkol sa sinabi ni Aldino na may protektor na rin na isang anghel, si Apong Abraham. Kaso ayaw niyang marinig naman ng binatilyong si Jepoy. Hindi iyon maiintindihan ng binatilyo at magpapagulo lang sa isipan nito. Maris, kape mo. I-relax mo muna yung isipan mo. Masyado kang seryoso. Kanina ka pa tulala. Oo, salamat. Sagot naman ni Maris, sabay tanggap ng tasa. Kumuha na rin ng cookies at nagsimulang kumain. Matapos ang mahigit 1 oras ng mababaw na kwentuhan, ay nauna na sa paghiga si Maris. Bali magkakatabi lang silang 3 sa kwarto. Sa gitna nila si Jepoy. Kinabukasan, pasado 7:00 nang magising si Magnus. Diretso siyang lumabas. Tahimik pa ang kabahayan pero may usok na sa kusina. Ibig sabihin ay may nagluluto na. Lumapit siya roon at sumilip. Nakita niyang si Aling Kuring iyon. Magandang umaga, Sir Magnus. Bati noon sa kanya. Magandang umaga rin po, Aling Kuring. Ang aga niyo naman po yatang gumising. Ang totoo niyan, Magnus, ay hindi ako masyadong nakatulog. Hindi ko makalimutan ang itsura ng anak ko noong nagliwanag ng pula ang kanyang mga mata. Dati naman ay nagpupula rin, pero parang sore eyes lang ang pagkapula. Hindi nagliliwanag na parang baga. Pero iyong kagabi, iba yun. Yung titig niya ay para bang hinuhugot ang kaluluwa ko. Wika pa ng ginang na tila naiiyak na naman. Aling Kuring, wag na po kayo mag-alala. Ang sabi ni Maris na isara niya na ang lagusan sa katawan ng anak mo. Kaya hindi na siya papasukin uli ng nilalang na iyon. Ang pagkaaswang niya na lang ang puproblemahin natin. Dahil hindi naman siya magagamot kung wala siyang malay at sobra ang panghihina. Kaya mamaya kaunti ay bibili kami ng dextrose para makabitan ang anak nyo. Makakatulong iyon para manumbalik ang lakas niya. Sana lang ay sapat iyon para magkamalay siya muli kahit mamayang gabi. Ganun ba? Maraming salamat, Sir Magnus, ha. Nakikita kong hindi talaga madali ang gamutan na nangyayari sa anak ko. Pero mukhang wala rin kayong balak na sukuan siya. Opo, tama po kayo. Hindi namin susukuan ang anak mo. Hindi kami sigurado kung mabubuhay pa siya after ng gamutan. Pero ang mahalaga ay ginawa natin ang lahat para isalba siya at hindi rin makuha ng mga aswang. Sige, Sir Magnus, tatapusin ko na itong pagluluto ko at maya-maya ay pwede na kayo mag-almusal. Kung bababa naman pala kayo ng bayan. Sige po, doon na muna ako sa kubo. Tulog pa si Maris eh. Mukhang napagod rin sa ginawa niyang gamutan kagabi. Sir Magnus, kakaiba pala talaga ang kaibigan mo, no? Ngayon lang ako nakakita ng nanggamot na may lumalabas na maputing liwanag. At sobrang lakas pa. Tumalsik nga ako noong tamaan ako ng enerhiya niya. Opo, malakas talaga yun. Pero yung ginawa niya ay para sa masasamang nilalang. Kaya hindi ka maaapektuhan noon o ang anak nyo. Para lang kayong tinamaan ng malakas pero malamig na hangin. Walang masamang epekto. Oo nga, Sir Magnus, tama ka. Hindi naman ako nasaktan noong tamaan ako noong hangin na malamig. Ang sumakit lang sa akin ay ang puwitan ko dahil sa aking pagkakahulog sa sahig sa ibaba. Ganun po ba? Bugbog lang yun at gagaling rin. Oo nga, sir, tama ka. Sige po, doon na muna ako. Sige, Magnus. Sagot naman ang ginang at nagpatuloy na sa ginagawa. Si Magnus naman, pagkabalik sa kubo ay kinuha ang 2 punyal niya at batong panghasa. Dahan-dahang ikinakaskas sa iisang direksyon para mapatalas pa ng husto. Makalipas ang 1 oras ay napansin ni Magnus
Napapalabas na ng silid si Maris. Nagising na rin noon si Jepoy. Sabi niya naman, "Jepoy, dalhin mo na yung termos at tasa sa bahay nila tiya mo. Iwan mo na lang din yung kape na natira dahil magagamit pa natin yan mamayang gabi." "Okay po, Sir Magnus." "Maris, tara na. Nagugutom na ako. Nakita kong nakapagsangag na ng kanin si Aling Kuring. May tuyo na rin na prito." "Talaga? Sige, ako rin. Nagugutom na eh." Sagot naman ng dalaga at sabay na silang nagtungo sa bahay nila Aling Kuring. Pagkapasok nila ay naabutan nila ang ginang na nagkakape sa hapag. "Mag-almusal na kayo, Sir Magnus. Di ba aalis kayo?" "Opo." Si Mang Marasing po, nasaan?" "Ayun, humihilik pa. Hindi talaga yan sanay na gumising ng maaga dito. Gigising nga lang yan ng maaga kung may lakad." Sabi naman ni Jepoy, "Sir Magnus, isasama niyo po ba ako sa pagpunta niyo sa bayan ngayon?" "Hindi na, Jepoy. Saglit lang naman kami roon. Tumulong ka na lang muna rito. Ikaw na ang mag-igib ng tubig. Sa baba pa pala ang igiban dito eh." "Okay po." Tila malungkot na mukha na pagkakasagot pa ng binatilyo. Sabi naman ni Magnus, "Huwag ka nang malungkot. Dadalang kita ng pasalubong pagka-uwi namin. Ayos na ba sa iyo ang sombrero, black and red na Chicago Bulls?" Lumiwanag naman ang mukha ni Jepoy at nanlaki ang mga mata. "Hala, paano niyo po nalaman na gusto-gusto ko yun?" "Nakita ko kasi noong namili tayo ng pagkain. Matindi ang pagkakatitig mo roon. Hayaan mo, bibilhin ko yun para sa'yo. Galingan mo mag-igib ha. Pati mga bakanting planggana, igiban mo na rin para may panligo kami." "Wala pong problema, Sir Magnus." Masayang wika pa ni Jepoy na nagmamadali na sa pagkain. Habang nasa kasarapan sila ng pagkain, ay nakarinig sila ng boses ng babae. "Nay, nagugutom po ako." Napalingon sila ng sabay-sabay sa may direksyon ng silid. Nakita nilang si Sheena iyon. "Anak!" Bulalas pa ni Aling Kuring at dali-daling tumakbo. Sa kainalalaya na ang anak papaupo sa pagkainan. "Nay, ako rin. Gusto ko po yung itlog at tuyo, tsaka sinangag." Nanlaki ang mga mata ng ina dahil sa unang pagkakataon, hindi hilaw na karne ang hinihingi ng anak. Nilagyan niya agad iyon ng plato sa harapan, tapos nilagyan ng kaunting kanin na sinangag, isang pritong itlog at isang tuyo. Kitang-kita nila ang nanginginig na mga braso ng dalaga na halatang gutom na gutom. Sunod-sunod ang pagsubo noon. "Anak, saglit lang. Mumuya ka naman. Para kang hindi kumain ng 1 linggo ah." "3 linggo po ako na nawalang kain, hindi po 1 linggo." Wika pa ng dalaga. Tapos muli namang nilagyan ng kanin ng ina ang plato. Kumuha naman muli ang dalaga ng isa pang tuyo at diretsong pinangas ang kalahati noon mula ulo hanggang sa gitna. Sabay subo ng kanin at humigop ng 1 kutsarang suka na may sili. Walang umiimik sa kanila at nakamasid lang sa dalaga. Matapos makakain ni Jepoy ay agad nagpaalam. "Tiya, bababa na po ako sa igiban." "Okay, sige Jepoy." Tapos binitbit na ng binatilyo ang 2 container at 2 timba na isinabit sa saklay. Sabi naman ni Magnus, "Oh, baka naman masakitan ka ng tiyan yan. Katatapos mo lang kumain, tapos magbubuhat ka na kaagad ng mabigat." "Hindi po, Sir Magnus. Mahaba po ang pila rito sa igiban, lalo na sa umaga. Kaya malamang 1 oras pa mahigit bago ako makasahod. Ipipila ko lang muna itong mga container at babantayan na rin." Sabi naman ni Aling Kuring, "Mukhang may kulang sa sinabi mo, Jepoy. Sigurado akong magrerenta ka ng comics habang naghihintay sa pila." "Tama po kayo, tiya." Malawak ng ngiti pa ni Jepoy. Tumayo naman si Magnus at inabutan ng 20 pesos si Jepoy. "Oh,
Pangrenta mo ng comics. Damihan mo iubos mo yan. Diba, pwede naman yun iuwi dito? Magdala ka rito para may mabasa rin ako pagka-uwi namin. Napaangat naman ang kilay niya si Maris. Magnus? Uy, Maris, kung hindi mo dinanas maging addict sa comics noong kabataan mo, ibig sabihin, boring ang kabataan mo. Tumatawang wika pa ni Magnus, tapos umalis na rin agad si Jepoy. Sina Magnus at Maris naman ay nanatili pa na nakaupo habang nagkakape at pinagmamasdan ang dalagang si Sheena. Sabi naman ni Magnus, Maris, paano nangyaring kumakain na siya ng kanin at maalat na tuyo? Di ba, hindi yan kayang tanggapin ng sikmura ng mga aswang? Oo nga Magnus, nagtataka rin ako. Pero sa tingin ko, naapektuhan ang sisiw ng aswang sa loob niya. Maaring nawalan iyon ng malay o namatay noong tirahin ko ng malakas na enerhiya ang burhamin. Kaya hindi na aktibo. Sumabat naman si Aling Kuring. Ibig bang sabihin, hindi na aswang ang anak ko? Hindi po Aling Kuring. Hanggat hindi niya pa nailalabas ang sisiw o ang itim na mutya, magpapabalik-balik pa rin po ang pagiging aswang niya. Sheena, ako nga pala si... Kilala kita ate. Naririnig kong tinawag ka noong sumapi sa akin na Sindaya. Galit na galit sa'yo yun. Mabuti na lang at napaalis mo na. Lahat na nagaganap sa paligid ko ay nakikita ko. Pero hindi ko kontrolado ang katawan ko. Para lang akong pasahero sa loob. Nakakulong ako sa isang madilim na silid. Tapos may isang salamin na bintana. Doon ko lang nasisilip ang mga nangyayari. Pero minsan ay pumipikit ako dahil masakit sa tenga ang sigaw noong kausap mong nilalang na nagkokontrol sa katawan ko. Sabi naman ni Aling Kuring. Pero anak, Maris ang pangalan niya. Isa siyang babaylan. Sumagot naman si Maris. Hayaan niyo na po Aling Kuring. Ang Sindaya talaga ang pangalan ko bilang isang babaylan. Pero sa mga taong nakakakilala sa akin, Maris talaga ang alam naming lahat. Yun din naman ang nasa birth certificate ko. Ah, ganun ba? Matapos makakain ng dalaga, ay inabutan iyon ng ina ng hinog na saging. Agad ring binanatan. Sabi naman ni Magnus, sige po, aalis na kami. Mamimili na rin kami ng pwede niyang kainin na magbibigay sa kanya ng ekstrang lakas. Sige po Sir Magnus, mag-iingat kayo. Maraming salamat po ha. Wala yun Aling Kuring. Masaya po kaming nakakatulong. Naglakad na nga pababa sina Magnus at Maris para bumili ng dextrose. Habang nasa daan ay nagsalita si Magnus. Ang galing naman Maris. Isipin mo, hindi mo pa ginagamot ang pagkaaswang pero nanumbalik na agad ang pagiging tao niya at magana na siya agad kumain. Oo Magnus, ibig lang sabihin, papapalakas na natin siya hanggang mamayang gabi. Kahit nga hindi na i-dextrose pagkain na lang. Pero itutuloy ko pa rin ang pagdedextrose sa kanya. Kasi kahit kumain siya ng marami, hindi pa rin naman maa-absorb kaagad ng katawan niya ang sustansya noon. Oo, tama ka Maris. Bala ko nga na painumin siya ng 2 Pharmaton at isang Red Bull. Malakas yun. Subok ko na yun. Ha? Saan? At bakit ka umiinom ng ganun karaming pampalakas? Wala. Kapag may importante at mabigat na misyon lang. Palusot pa ni Magnus, pero sa ibang laban niya talaga iyon ginagamit. Pagkababa nila sa may kalsada, ay wala pa gaanong tao. May iilang naglalaro ng basketball, pero mga bata lang. Nakita niyang ang binatilyo ang nagbabantay sa tindahan. Pogi, kumusta na ang sasakyan ko? Uy, sir, kayo pala. Ayos naman po, walang gumagalaw. Sinabi ko rin kasi kina nanay at tatay na pulis ang may-ari niyan at pinapatignan sa akin. Kaya maging sila ay inanunsyo sa buong kalye namin na pulis ang may-ari. Kahit nga ang mga tambay, hindi nagtangkang dumikit dyan. Aalis na po ba kayo, sir? Hindi pa. May bibilhin lang kami sa bayan. Okay, sige po, sir. Sagot naman ng binata. Tsaka Pogi, ano nga palang pangalan mo? Jason po. Okay. Jason,
Huwag mong paparadahan ng iba yung pinagpwestuhan ko ha. Diyan ko rin ibabalik ang sasakyan. Okay po sir, ariglado. Bumalik na nga si Magnus sa sasakyan at naroon na sa loob si Maris. Pinaandar na ni Magnus ang sasakyan at nagtungo na sila sa bayan. Pero nakakailang tanong na si Maris sa mga maliliit na butikang naroon ay walang nagtitinda noong mga kailangan nila. Kaya bumalik na lang siya muli sa sasakyan. Magnus, wala eh. Wala naman kasing malaking butika dito. Puro lang mga ganyan parang tindahan ng may kaunting tindang gamot. Parang puro pang masakit sa ulo lang ang gamot nila dito eh. Yung mga ginagamit lang na pangkaraniwan, wala talaga yung mga matitinding antibiotic. Sabi naman ni Magnus, di sa kabilang bayan tayo, baka meron doon. Oo sige, total maaga pa naman. Muli na nga silang bumiyahe patungo sa kasunod na bayan, ang Vergara, at doon nga sila nakabili. Pagkabalik ni Maris ay sinabi noon, Magnus, di ba may pangako ka kay Jepoy na sombrero? Ah, oo nga pala. Saglit, maiwan muna kita ha. Ayun lang may nakadisplay. Bibilhin ko na. Sagot naman ni Magnus at dali-dali nang bumaba para bumili. Noong mabili na ang lahat ng kailangan, ay muli na silang bumiyahe papabalik ng San Juan. Dahan-dahan lang ang kanilang takbo dahil nagsisimula na namang umulan at dumudulas ang daan. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 140. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.